Hello, magandang umaga po. Ang ating usisain sa ngayon ay ang sa sunod na mga testigo laban kay Sara Duterte. At sino-sino mga ito? Ating babanggitin po yung sinasabi nila na si Zulaika Lopez. At sino-sino mga ito? Si Zulaika Lopez po ay Chief of Staff ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. At sino pang isang testigo? Si Jeremy Lutok, Attorney Jeremy Lutok, na isa sa pumirma sa Affidavit of Investigation na pinirmahan din ni Agent John Mark Hilong Talilong Kalilong. So ano ngayon ang ating maasahan dito? Simple lang po. Ang ating maasahan po dito ay parehos din po. Iko-confirma lamang po iko-confirma lamang po ni iko-confirma lamang ni Jeremy Lutok kung ano ang binanggit na nauna ni Agent Talilong. Bakit ko sinasabi iko-confirma? Sapagkat po ay yung affidavit na tumistigo kung saan tumistigo siya, no? Si Talilong ay the same affidavit din ang titistiguhan ni Jeremy Lutok. So, pero bago ang lahat yan, bago tayo magsimula, nais ko muna ipatugtog yung ating paboritong kanta para kay Sara. Para mananakabawi tayo yan. Sa dulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Kaya mo, hindi ako maliligo. Wala lang. Madadala naman mo. Nasar ako, natanggal naman. Ay, nako. Nag-off na naman. Nasira? Wala naman, hindi naman nag-off lang siya. Mabagal siguro internet. O kaya may kinalaman yung pagkabuhos ng coke? Wala. Wala. Mabagal lang siya. Mahina lang internet. Charge ko yung ano mo, power bank. Okay, charge mo. Akin na. Alisin mo na to. Alisin mo na.
Wala na siya. Hello. Pasensya na kayo. Dito na naman tayo. Paano ba ito? Hindi ko maagilap ang problema ko. Ito na siguro. Nag-iikot. Hello. Ayun. Bakit okay? So anyway, natin ito ngayon. Nag-do paper. Hello. Hello. Ay, na. So anyway, patuloy tayo ulit. Naluloko na hindi ko na maintindihan ang ginagawa ko. Anyway, diretso na lang tayo. Anyway, ang pag-usapan po sa impeachment hearing mamaya, inuulit ko lang, ay si Jeremy Lotto, presenta na NBI agent. Siya po ay kasama ni Agent Mark Talilong kung saan pareho din ang kanya sasabihin kung ano sinabi ni Agent Mark Kalilong pala. So ngayon, ano ang hinahabol natin dito? Ang hinahabol natin dito ay malaman lamang natin ano bang epekto yon sa hearing ni Sara Duterte. Kalilong pala. So ang epekto niya po ay lalo lang po ipagtitibay ang lamang ni Sara Duterte sa kanila. Bakit? Uulitin lang nila ang sinabi ni Mark Talilong. Sinabi ko na lamang si Sara sa testimonya ni Mark Talilong. Nakakatawa itong bayarin na mga abogado na nagsasalita na talo na daw si Sara. Nakakahiya kayo? Simple lang po pinag-usapan dito. Ang gusto niyo lang mangyari kay Agent Mark Talilong ay ipipresenta ni Talilong ang video. So naipresenta nga ni Talilong ang video sa pamamagitan ng napakahabang cross-examination ni si sino ba yung abogado na nakalimutan ang pangalan? Ligutan. Ang tanong, sagot, nangyayari ay umabot 4 na oras. Kung ako ang nagiging abogado na magpresenta kay Talilong, mahaba na yung 30 minutes tapos na. Bakit? Ano na naman ang objective ko? Ipakita ko lang, i-play ko lang ang video. Pagkatapos ma-play, tapos na. Ang problema kay Ligutan, napakaraming introduction, may mga drama,
may kung ano, may pa, ganun gesture pa. Objection! Eh, kung nung siya ng objection, dito objection siya. Hindi pa nga natapos yung tanong ni Narbasa, objection sa kagad. Ganon din si Narbasa, may tanong din si kay Ligutan na hindi pa tapos si Ligutan ay nag-object si Narbasa. Pero ang katwiran naman ni Narbasa kung bakit niya in-object, kasi ang style ng pagtatanong ni Ligutan, maraming post, akala mo tapos na. Tapos sasabihin, di pa ako tapos. So, yan ang pandaraya ni Atty. Ligutan. Na kahit pandaraya niya, ay nahalata naman natin na ang kapakay niya ay pilit niya pinapaba o hindi lang talaga marunong. Bubo lang talaga ang abogado. Kasi nga ganito lang kasimple, ulitin ko na lang, ang objective labag ay ipatugtog ang video. Napakaraming tanong bago niya ipatugtog. Tapos ang ipatugtog niya, bahagi-bahagi labang ng video. So, ang tinutukoy niya na bahagi ng video na kung saan ay nagsasalita si Sara, tumausap na ako ng tao para ipapatay si BBM, si Linsa Marcos, at saka Tamagos. Kung ako ay kanilang papatayin. Hindi po yan crime threats. Mga ungas kayo, mga bubo kayo, sinisira yung libro ng Revised Penal Code. Hindi po krimen yun. Ang krimen po, tama si Atty. Topacio, yung may tunog pang blackmail. Kung hindi mo gagawin yan, titirahin kita. Parang gano'n lang yan. So, iba yan kasi pag ginawa ko yan, pag sinaktan mo ko, sasaktan kita. Parang gano'n lang yan. Halimbawa, ipagpalagi mo sarili mo na naglalaro ka ng tungit. Tapos sa katabi mo may nagdidikta-dikta na kung ano, naasar ka. Sabi mo, kung tumigil dyan, susuntukin kita dyan eh. Grave threat ba yan? Hindi po grave threat yan. Ginagawa niyo po Pilipino sa ginagawa niyo. Ang mga bagay na hindi grave threat ay sabi niyo na grave threat. So, yan po ang pinaka-problema natin dito sa ating sistema. Maraming mga abogado nagkiklaim na magaling sila, luminary sila, pero ang lumalabas o nagmumutawi sa bibig nila ay puro mga mali. Lalo na yan si Biel Santa Maria, din yan sa FEU, graduate ng UP College of Law. Lalo na si Atty. Francis, buti na suspended din siya ng Supreme Court 1 taon. Isa pa rin yung Dino de Leon na kwento ng kwento, mali-mali naman. Si ano pa, marami pang iba, no? Si Carpio, nagkakamali-mali na rin. Akalain mo tawagin nyo yung grave threat, kabuuan kayo. Parang hindi kayo justice. Ang grave threat ay yung pinaparusahan ng batas na nilimita lamang sa yung may kondisyon na sinasabi na pang pa-blackmail. Ano ba, sabihin, pag hindi mo ako bibigyan ng pera bukas, ay babarilin, papatayin kita. Parang tunog ng hold up. Yan, ganun po yung conditional threat na pinaparusahan ng batas. So kung hindi pa na-implement ito sa ilalim ng batas, how much more na magiging high crime ito? Mga bubo talaga, pati si Lawrence Defensor na anak pamangkin ni Miriam Defensor. Takot siya, tapos ilimutan na naman ipapresenta na sa testigo na kay agent Attorney Jeremy Lutok. Ulitin ko lang, ang sasabihin ni Lutok ay pareho rin lang sa kung ano sinabi ni Agent Calilong. Maliban na siguro, may ginawa siyang iba, dagdag, pero wala akong nakita. Kasi hanggang ngayon, mismo si Risa Ontiveros na kalaban ni Sara ay hinanapan sila ni Risa. Asan ba ang tinatawag yung inupahan na killer? Hanggang ngayon wala. So, ngayon, anong klase niyan kung magkatotoo man ng grave o hindi? Nawala namang killer na ino. Ang kailangan po na grave threat, pag stricto na usapan, ay yung talagang totoo na kapagbibigay ng takot. Eh kung ang threat mo naman ay sabi mo, ay sige, itatapon kita sa buwan pag hindi ka tumigil dyan. Yan ay hindi naman grave threat yan.
Pero pag hindi pa ako bigyan ng buwan, ng pera, itatapon ito si buwan. Ibig sabihin po, dapat may sense of possibility naman ang dapat na grave threat na pag-usapan natin. So ngayon, being the Vice President, was there a sense of possibility na pwedeng mangyari yung sinasabi ni Sara? Sabi natin, pwede mangyari dahil may pera siya, vice presidente siya. Pero iyan naman po ay isang bagay na mahirap paniwalaan, maliban na naman kung gusto mo maniwala dahil galit ka lamang kay Sara. So anyway, whatever it is very clear in the minds of the Filipinos who heard and saw the impeachment proceedings first, second, and third day na wala silang naipalabas na taong inupahan para pumatay. Wala rin silang binanggit na pangalan ng tao na kanilang inupahan kuno ni Sara at para pumatay. Wala rin silang binabanggit na investigasyon na ginawa. Unang-unang paano nyo malalaman? Hindi naman binanggit ni Sara kung sino yun. Although it appears more kasi nung nangyari, natapos na pinresenta ang mga video sa pamamagitan ni Ligutan na pakahabang 4 na oras, ay yun lamang pala, bahagi lang ng video ang ipipresenta niyo. Na kung saan sabi Sara na huwag ka mag-alala, ma'am. Kumausap na ko ng tao na papatay nila si PBM, si Lisa Marcos, at ang balos-los kung ako'y papatay nila. Tapos, lumabas din ng tagtanong naman si Narbasa na ipalabas ang ibang mga bahagi ng video na yun. So nakikita mo ngayon ng malisya ang bad intent sa grupo nila ni Luistro. Bakit yung bahagi lang na video presenta nyo? Selective justice talaga kayo. Ang naunang bahagi ng video ay hindi nyo yung pinakita. So ngayon, ang pinakita na ni Narbasa, the same video na ginamit na inusisa o inimbestiga ni Talilong o ni Kalilong, ay doon din lumabas ang mga drama na kung saan natatakot at umiiyak si Attorney Zulaika Lopez dahil nagpasa ng resolution itong mga Quadcom Governing Committee sa isang midnight hearing na ginawa nila. Alas 8 ng gabi, nag-hearing sila. Hindi sa opisina sa Kongreso, kundi sa Zoom video. Para kung saan ay inotice nila na ililipat si Zulaika Lopez mula sa kulungan ng House of Representatives, dadalhin sa Correctional Institute for Women. Yan po yung bilibid ng mga babae. So, abuso na yun sa inyong kapangyarihan. Sapat na yun, kukulong na ninyo, ililipat na ninyo maximum damage sa gusto nyo. Ano pag gusto nyo na pagparating? Makikita ng tao, magtatawa ang tao. Kasi pinarusahan si Zulaika. Unang-una, ano ba ang dahilan bakit yung pinarusahan si Zulaika? Yan naman po ay mali. Walang dahilan bakit. Tinanong niyo si Zulaika, kung siya ba ang pumirma nung sulat ng Vice President, opisina ng Vice President, papunta sa Commission on Audit at binilaan ang Commission on Audit na huwag magpalabas ng mga dokumento kung hindi sila nagpapaalam sa Office of the Vice President. So unfair ka naman yan. Bakit yung audit naman ni Sara ipapalabas ninyo? Bakit hindi nyo kunin yung audit sa mga confidential fund ni Bongbong Marcos na kung saan siya ay may 4.625 billion? Tapos yung kay Sara Duterte ay 125 billion? O ngayon, nalaman natin na si Sara pala, sabi ni Sara, intention nila na palabasin na late na December 20 ang pera na ibigay na 125 billion kay Sara. So ngayon, sa batas po natin, kailangan sa December 31 ay ubusin na. So ibig sabihin, nalagay sa balag ng alanganin si Sara mula noong December 20 hanggang December 31 lamang or 11 days ay dapat ubusin ng pera. So iyan po utos ng batas. So hindi masama kahit inubos niya dahil talagang obligasyon niya. At for all you know, binayad niya lang in advance niya muna yung mga information gathering projects nila. So, saka na lang ito, parang ni-reimburse na lang. Kaya tapos, binigyan ng mga pera ng mga nagbigay ng informasyon patungkol sa NPA, ay ang pangalan nila ay hindi sinabi ng totoo para hindi sila mabibisto.
Kasi mamamatay po ang pamilya ng NPA na nagsasabi ng impormasyon patungkol sa NPA. Kaya yan ang dahilan para na mas tumata at walang mga senior high school, junior high school, at saka iba pang high school na marirecruit ng NPA papunta sa organisasyon ng mga drogista. Tawag ko sa mga NPA drogista. Kasi para kayong drug sa utak. Bakit kayo magkipagpatayan? Wala namang kasalanan ng pulis at saka military sa inyo. Kung may kasalanan ng congressman sa inyo, dapat congressman ang patayin ninyo. Yung mayor patayin ninyo. Yung gobyerno patayin ninyo. Hindi yung mga military natin at saka mga pulis. Kawawa mga yan. Kagaya rin yan sa inyo na mga anak pawis. So, yan po ang nakikita natin na sinasabi na siguro pagdating ni Sara na sila nang magpalalatag ng ebidensya ay makikita natin, matutunghay natin yung mga pruweba kung saan ay sinadya nila yung mga Operation Romanov, sinadya nila yung tinatawag na pagbigay ng budget, pagpalabas ng budget ng late na December 20 na. So, ito pa ngayon, dito pa tayo sa tinatawag na grave threat. Meron dito sa grave threat na to na issue na sinabi ni Sara na sa tanong pala ni Maui, Princess Maui, na may balak patayin ang grupo ni Bongbong Marcos. Operation Romanov ang pangalan. At papatayin ang lahat ng pamilya Duterte. Ubusin ang lahi ng Duterte. So ngayon, ginawa ni Sara yan, nag-bluff siya. Binluff niya sila. Sige, para hindi niyo itutuloy, ay sinabi ko, siyempre, huwag kang mag-alala, ma'am, Maui. Si Princess Maui yun. At kamausap na ko ng tao para ipapatay si BBM, si Lisa Marcos, si Tambaluslos, kung papatay nila ako. So, it was just a bluff. Bakit ko nasabi bluff? At bigla ang salita lang yun. At hindi pinag-isipan. Bakit? Sa unang interview sa kanya, wala namang banggit na gano'n. At nalalabas, galit na galit pa si Sara kay Lisa Araneta Marcos. Yung mga envelope na binigay sa mga DepEd officials ay galing kay Lisa Marcos. At naitabi ni Sara ang mga video na pagtawag ni Lisa. So, may iba pang mga panggigipit sa kanya, kagaya na binabanggit na yung confidential fund, sinadya na late na i-release para malagay sa balag ng alanganin at project daw talaga ni Romualdez yun para sa kanyang sisiraan ni si Sara para tumakbong presidente si Romualdez. So, lahat mo yan. Pero anyway, babalik tayo dito kay Jeremy Lotok. Uulitin lang kung anong ginawa ni Agent Talilong. Tapos si Zuleika Lopez naman, siya yung bida doon sa bahagi ng video na hindi pinisinta niligutan. Sinadya nila, selective justice sila. So ngayon, yung bahagi na yun ay magpapakita na yun ang dahilan kung bakit nagalit si Sara. At sa biglang bugso ng kanyang damdamin, ay kailangan niya gumawa ng hakbang. Okay? Ganun lang ho kasi. Okay. Tapos si Zuleika Lopez, I am expecting her to give Typhoon, Inday against them. Huwag kayo maniwala sa mga salita ni Attorney Chel Jose Manuel Jokno na isang Jokno, anak siya ni Pepe Jokno kuno, pero mukhang hindi eh. Gwapo si Pepe Jokno. Siya hindi. Ang ngipin niya lumalabas sa batas. Hindi niya pinapaayos sa dentista. So, ngayon, lumalabas sa mga pananalita ni Chel Jokno, bubo rin siya. Bakit niya sasabihin lamang sila? Tapos si Mel Santa Maria din, bakit sabihin lamang sila? Importante, Mel Santa Maria, kayo lahat na nagsasabi na lamang na ang prosecution lamang kay Sara, ano unang tanong sa inyo, ano ba gusto niyo ipalabas sa testigo na yun? Di ba gusto niyo ipalabas ang video na kung saan nagsasalita si Sara na pa rin kumausap na siya ng tao para pumatay kay BBM, kay Lisa Araneta Marcos, sa kay Tambaluslos, kung siya ipapatayin? Di ba ganun na gusto nyo? At nangyari naman. At di ba alam nyo naman na sa isang video na yan, kung saan nanggaling yung bahagi ng video na yan, ay may karugtong na naunang video na kung saan nagsasabi, ay pinakita na inakwi nila si Zuleika Lopez.
O sabihin nyo ng girlfriend ni Sarah si Zuleika at doble cara si pala si Sarah. Pero ibig sabihin po, mas lalo natin maintindihan ang aksyon ni Sarah dahil mahal niya kanyang chief of staff. Tapos ito pa, nag-follow up ng tanong, ito naman ang nag-follow up ng tanong ay si vlogger na si Princess Maui at sinabi niya may plano na Operation Romanov, papatayin ang lahat, pati mga anak ni Sarah, papatayin. So, iyan po ang konteksto. Ibig sabihin, dapat alam ninyo na mga illegal expert kuno kayo, ano naman ang sasabihin ninyo sa katotohanan na meron. At ano naman ang katotohanan sasabihin ninyo na sa revised penal code ay wala, hindi kasama yung kondisyon na pang-prevent na itutuloy yung banta. May naunang banta. At saka si Agent Canilong, bakit hindi na sinabi na inimbestigahan nila yung Operation Romanov? So, dito natin malalaman, kung may pagbabago man, malalaman natin kay Jeremy Lotok itong kwento tungkol sa Operation Romanov na itong dahilan ng umpisa ng kinaasaran ng mga grupo ni Sara Duterte. So, ngayon, yan na po ang ating masasabi. Sa sunod na lang siguro tayo, magagyan na muna tayo. Kasi medyo mahaba at dilip ako kanina sa may mga naghabol sa aking mga vlog. Maraming salamat At lago nila po ako sinasyadokan. Maraming troll. At kung ano pa. May ilang beses na po ako naputulan ng live stream. Yan po ay ginagawa nila. Binibigyan lang ako ng jamming. May circuit, may signal jamming silang ginagamit. Okay, magandang umaga po sa lahat at magandang araw ng Lunes. Abangan natin ang hearing mamaya.